Hello guys, ayan, may bago na naman tayong video ngayon guys. Dito naman sa ating bukid. So, wala naman tayong mga ibang mga ma-video, no? Yung bukid na lang talaga natin. So, ayun, kung ayaw nyo panoorin guys, scroll down nyo na lang para hindi nyo mapanood yung video ko sa mga naiinis sa akin dyan. So, yun, kasi ito na lang yung aking piniplex ngayon guys, no? So yun guys, excited nga talaga kaming umuwi ng farm every weekend talaga ng aming buong pamilya. Pati si Kevin ay grabe yan ka-excited pag sa farm kami pupunta every Friday. Nagmamadali na kaming umuwi guys kasi nga gusto ko talaga ring umuwi kasama yung pamilya ko dito kasi nakakawala talaga siya ng stress at saka ng mga irisipin mo sa buhay mo, sa mga utang mo o sa mga bills mo kung dito ka. Dito talaga kasi lahat ay libre. Pati yung tubig libre, lahat libre, wala kang poproblemahin dito. Pati mga ulam mo, no, wala kang poproblemahin talaga. So yun guys, ipiplex ko sa inyo itong bukid namin ha. Pero half-half lang ito ha kasi hindi pa talaga siya totally develop yung aming farm. More on tanim talaga kami ngayon guys kasi ano pa lang siya, parang nasa 2 years pa lang kami. So yung mga tanim namin talaga is maliliit pa. Pero yung mga saging namin guys ay nanganak na, tuwang-tuwa talaga ako guys kasi nga nanganak na yung mga saging ko. So sabi ko matatakaw yung mga bata sa saging, talagang pabor to sa amin guys, no. Buti na lang talaga yung parents namin guys ay pinush talaga kami na mag-farming. So yun talaga rin yung trabaho ng aming parents. Simula pagkabata namin guys ay more on farming na talaga yung parents ko, yung mama at papa ko ay nagfa-farm. Napakasipag po nila magtanim kaya proud na proud talaga ako sa mama at papa ko. Masipag sila mag-garden, magtanim ng prutas, lahat-lahat guys natutunan ko sa aking parents. Kaya tuwan-tuwa talaga ako na naman ngayon yung nagpa-farming. Sabi ko nga, someday ako naman yung mag-harvest guys. Kasi ngayon, yung nag-harvest is yung parents ko pa lang. Sila yung may mga tanim na kalamansi. Kaya nga natutuwa ako na makita ito yung mga tanim ko na lumalaki. Na sabi ko sana balang araw ako naman. Ay sabi ko, hindi habang buhay ay nagtatrabaho ako. Darating ang panahon na ako ay nasa farm na. Yun din naman guys yung tinuturo ko sa mga anak ko na sabi ko sana someday ganon din yung gawin nila. Sa ngayon, tinuturuan ko sila kung paano magtanim, kung paano maglinis ng farm, at paano magulayan. Yun talaga, focus kami dito sa farm every weekend. Sabi ko, sumama kayo kasi balang araw, pagdating ng araw na kami matatanda na, kayo na naman ang susunod na magfa-farm. Hindi ko sila hinahayaan na more on sila gadgets or minsan pinapag-gadget ko naman, pero sabi ko, minor-minor lang kasi sabi ko, kaya iniyayaya ko nga silang umuwi dito sa farm kaya para hindi sila makapag-gadget kasi pag na-focus sila doon, wala na mangyayari sa buhay nila kaya na na yung utok nila kakalaro ng cellphone. Yan ang kainisan ko nga. Kaya sabi ko magsama sa bukid kay para makalimutan nila yung mga laro nila sa cellphone at dito sa bukid ay mag-i-enjoy naman sila. Yan, di ba guys? I-workout ko talaga to guys na yung aking farm ay lumaki na at mamunga. More on tanim talaga. Ang lawak pa naman ito na ilang ektarya itong pagtataniman namin ay talagang nakakaloka. Sabi ko nga sa kay Kevin, sipagan pa natin kay para sabi ko balang araw tayo rin ang makikinabang nito kasi sabi ko ayoko magtagal sa pagtatrabaho sa gobyerno na parang wala din naman. Hindi ko pa alam na parang wala rin namang nangyayari kapag nag-work tayo na nag-work kaysa dito mag-focus tayo sa farming kasi pagtanda natin dito na tayo. Ayoko naman na tumanda ako sa trabaho ko, yung sabi ko sa kanya, sikapan natin na mapaganda itong farm kasi sabi ko pag na-develop natin ito, magpapahinga na ako at dito na kami magfo-focus kasi sabi ko balang araw ito na yung bubuhay sa ating pamilya. Ayun guys, kaya sabi ko dito kami lagi every weekend at saka sabi ko naman ay namin to, madidevelop naman namin talaga ito ng paamat-amat, hindi naman pang mabilis. Guys, mahirap siya, mapagod. Yung sakripisyo namin dito pabalik-balik ay talagang hindi rin basta-basta. Kaya lang nga, kailangan namin tong gawin para sa future namin at sa future ng pamilya namin guys. Kaya lahat ng mga igagastos namin ngayon ay ma-harvest din namin pagdating ng araw. Yun guys, di ba?
Alam nyo guys, minsan nga naiisip ko bakit parang ang tagal-tagal, minsan parang nananaginip na ako, sabi ko parang walang nangyayari. Sabi ko ano ba ito? Lord, kailan ba ito magbubunga lahat ng mga pagod at mga ano namin dito? Ang tagal kasi, ang tagal lumaki. Oo, pag farmer ka talaga kailangan mo ng tiyaga at kunting hintay na kung darating ang araw ay makakapag-harvest ka. Hindi naman lahat ng bagay ay makukuha mo sa mabilisan. Yun lang, sabi ko minsan parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang itigil, sabi ko parang nakakapagod na. Pero pag nakikita ko yung tanim ko na nagbunga, katulad yung mga saging ko is na-harvestan ko na, yung kalamansi ko, ay parang minsan nakakawala din ng pagod. Pero kailangan, pag tanim kasi kailangan mo siyang alagaan, kailangan mong arugain, parang tao din ba, siyempre, di ba? Kapag tao nga, di ba, kailangan mong alagaan, kailangan mong bihisan, kailangan mong mahalin, para ganun din yung balik niya sa'yo, magbubunga din yung mga pagod mo, di ba? Minsan nga guys, napapaisip ako guys kung anong mangyayari dito sa farm ko na ito balang araw. Pero maraming pumapasok sa isip ko na posibleng mangyari balang araw. Sa ngayon guys, ay ganito lang muna siya. Parang wala lang, parang enjoy lang. Kailangan naman talaga nating i-enjoy ang buhay natin. Hindi yung magpa-stress tayo, no guys? Kasi walang mangyayari sa atin kung magpapa-stress tayo, puputi lang ang buhok natin, hahaba lang yung buhok natin, wala pa ring nangyayari. So yun guys, enjoy lang natin ang buhay dito sa farming. Kaya nga minsan napapaisip, sabi ko nga, parang wala nagapansin sa akin, siguro nga kasi magsasaka ako no, walang nagapansin sa atin. Yung iba naman parang feeling nila napakayabang ko na, sorry guys ha, pero wala akong iyayabang kasi nga wala pa naman akong nararating. Ito pa lang guys, ito pa lang yung nararating ko, yung magtanim-tanim ng kamuting kahoy. Ay, flex ko lang guys ha, marami akong tanim na kamuting kahoy, napakarami niya. Sabi ko, para tuwing uwi kami sa bukid ay meron kaming ma-harvest, meron kaming meriendang makakain. Hindi yung magtinanga-tanga kami at wala kaming gagawin sa bukid. Para yun may makakain kami, o di ba? Libre na yung aming merienda. Hindi ko na kailangang magbaon pa ng tinapay kasi nandito na yung merienda sa bukid. So magdadala na lang ako dito ng asukal at ng mga panghalo, ay pwede na kaming makaluto ng merienda, di ba guys? Tapos isa rin tong napakasipag na tatay ko ay mahilig magtanim ng mais. So yun, dinadala rin nila kami para magtanim ng mais guys. Nila mama at papa, yan guys. Napakarami nilang tanim na mais ngayon. Yan, tumulong kami pati yung mga bata para magtanim ng mais. Kasi itong mga bata at kami rin naman ang kakain ang mga matatakaw. Sabi ko nga balang araw kami magtatanim din ng mais at ibebenta ko naman sa mga kakilala ko. Hindi naman talaga nakakahiya guys sa maging magsasaka, di ba? Proud pa nga ako na kami ay magsasaka kasi hindi kami nagnanakaw. Ang mga magsasaka, huwag nyo hamakin yung mga magsasaka ha. Ganyan lang yan, pero naghahanap buhay yan sa malinis na paraan na hindi na nagnanakaw, na katulad ng mga politiko na magnanakaw sa gobyerno, na ang alam lang ay magnakaw ng pera ng kaba ng bayan, hindi katulad ng mga magsasaka na ito na dinadown nyo na, pero nagsisika para mabuhay araw-araw at mabuhay yung kanyang mga pamilya. Sobrang sipag guys ng tatay ko magtanim-tanim ng kung ano-ano, mga sili, kung ano-ano pa dyan. Siguro guys, kung nasa bukid lang ako, ay ganito rin yung gagawin ko. Yung parang everyday na nandoon ako nakatira. Minsan nga naiisip ko, what if hindi kaya ako nagtatrabaho sa gobyerno at dito ako naniniraan sa bukid? Siguro napakarami kong tanim. Yun lang ang sabi ko sa ngayon ay hindi ko pa kaya kasi mas inuna kong pangarap na maging isang ng gobyerno, na magsilbi sa bayan, na isang maging public servant. Ayan siya guys. Kaya sabi ko, itong unang pinangarap ko yung maging ako government employee, maging regular sa trabaho. Kaya sabi ko, isusunod ko na ang farm pagdating ng araw. Sa ngayon, focus muna ako sa trabaho at may magiging resulta naman lahat ng pagod ko. Ngayon, serve the people muna ako guys, di ba? Dito muna ako magpo-focus sa trabaho, sa
everyday, kailangan kong gumising ng maaga para pumunta sa trabaho. Kailangan kong pumasok ng 8 oras araw-araw at gumawa ng trabaho, mag-assist ng mga kliyente, everyday na trabaho na paulit-ulit. Yun ang trabaho ng isang public servant o magsilbi sa mamamayan. Nasabi ko sana balang araw ay sa farming na ako, yung hindi ko na kailangang gumising ng maaga, hindi ko na kailangang pumasok sa trabaho, yung wala na akong boss, yung boss ko na yung sarili ko. Pero parang ang tagal mangyari naman yun guys, kailan pa kaya mangyayari yun, no? Siguro pag mga 50 na ako, hindi ko alam. Pero talaga yung isa sa plano ko ay hindi ako magtatagal sa trabaho kasi nga mas minamahal ko yung farming, no? Sabi ko sana balang araw nandito na ako sa farm, gigising ako na sa farm, nag-aasikaso nito, naglilinis dito. Parang yun yung yung magiging ko talaga balang araw kasi kailan ko pa ba sisimulan? Sabi ko nga nakaraan, si mama nung nagsabi siya sa akin na gusto ko mag-farm, sabi ko ay oo, sabi ko pero parang hindi ko kaya. Kaya lang sabi ni mama, kaya mo, subukan mo na, simulan na yun, ngayon agad. Hindi yung sa susunod pa pagtanda mo. Dapat ngayon agad kasi nga, yung kung pinapabayaan maantala pa yung mga pagtatanim mo, kailan ka magtanim pagtanda mo na? Hindi ka makaka-harvest agad kung pagtanda mo pa ikaw magtatanim. Yun lang guys. Thank you for watching. Sa another video na naman tayo guys. Thank you!